Mahigit magdadalawang linggo nang wala si Damian sa Pilipinas at nasa Amerika siya ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko at nagulat ako sa nakita ko. I saw him with another girl. Nakahiga siya sa kama at mahimbing na natutulog. At sino ang kasama niyang babae? Sino ang babaeng yun? At may mga post silang magkasama. Sila ni Damian. Ano ang ibig sabihin nito? Mas lalong nadurog ang puso ko nang hinalikan niya ito sa labi. Lumandas ang luha sa pisngi ko. Pinuntahan ko si Alden sa kwarto niya. Tita, umiiyak ka ba? Napuwing lang ako. Magliligpit lang ako saglit at alis tayo dito sa rancho. Uy, tita, baka magalit si Tito Damian. Wala akong pakialam kung magalit ang tito mo. Niloko niya ako. Oh, what do you mean, tita? Huwag mo na tanungin, magligpit pa ako. Binigay ko ang tiwala ko sa kanya at pinagkatiwalaan ko siya. Pero ano tong ginawa niya sa akin? Ano bang pagkukulang ko sa kanya? What if naging mabait na girlfriend ako sa kanya? Pero ano to? Akala ko ako lang ang mahal niya, pero nagawa niya maghanap ng iba at nasa malayo pa. Ang pangako pwedeng sabihin pero mahirap panindigan talaga. Natangay ako ng matamis niyang salita. Pinahid ko ang luha ko at binitbit ko si Alden. Kailangan agad namin makaalis. Ayoko makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Sinungaling. Hahanap din pala siya ng iba. Lumabas na kami sa bahay. Hawak-hawak ko ang kamay ni Alden nang may kotseng paparating. Bumaba ang tinted na salamin at nakita ko si Damian sa loob. Vera, Alden, saan kayo pupunta? Anong ibig sabihin nito, Vera? Palipat-lipat siya ng tingin sa amin ni Alden. Alis na kami ni Alden sa bahay mo. Hindi kita maintindihan. Bakit kayo alis? Maxim, ipasok mo na si Alden sa loob ng bahay. Mag-usap lang kaming dalawa ni Vera. Ipinasok muna si Alden sa loob. Vera, what do you mean? Bakit may dala kang bag? Alis ba kayo dito sa bahay? Oo. Bakit? Hindi kita maintindihan. Tumingin ako sa kanya. Kinuha ko ang cellphone ko at mabuti na save ko ang picture na yon na may kasama siyang ibang babae sa loob ng kwarto. Anong ibig sabihin niyan, Damian? Sino ang babaeng kasama mo? Wow ha. Tapos hinalikan kanya sa labi. Pinasadahan niya ng tingin ang picture na yon. Vera, hindi ko alam ang tungkol dyan. Ang galing mo rin tumanggi. Ang galing mo magtago ng sekreto mo. Vera, totoong sinasabi ko. Talaga? Akala ko ba iba ka sa ibang lalaki? Akala ko may isa kang salita sa akin. At akala ko loyal ka. Pero lahat ng yun, akala lang pala. Misunderstanding lang ang nangyari, Vera. Magpapaliwanag ako sa'yo. Ayoko na marinig ang paliwanag mo, Damian. Sinungaling ka. Vera, please. Please listen to me. I'm not going to betray you. Bitawan mo ako, Damian. Ayoko na marinig ang sasabihin mo. Pinsan ko ang nasa picture, Vera. Si Kali ang babaeng yan. Sinungaling. Tinaasan ko siya ng kilay. Kung pinsan mo talaga siya, bakit kanya hinalikan sa labi? Bakit kayo magkasamang dalawa sa kwarto? At anong dapat kong isipin, Damian, ha? Alam mo ba, habang tinititigan ko yan, nasasaktan ako dahil akala ko, ako lang sa puso mo. Pero meron palang iba. I need to explain para maunawaan mo ako. Listen to me, Vera. Adopted siya ni Tito Simon. Matagal nang kasal si Tito kay Tita Nika. At sa mahabang panahon na pagsasama nila, saksamaang palad, hindi sila nagkaroon ng anak. Dahil may piko si Tita. Sabi ng doktor, mahirap manganak si Tita Nika. Kaya nagdesisyon sila mag-asawa na mag-adopt. Si Kali ang nakuha nila. Matagal ko nang alam na may gusto sa akin si Kali pero umiwas ako. Dahil pinsan ko siya kahit hindi siya totoong anak ni Tito Simon. Biglang napaatras ako. Hindi ko alam kung dapat pa bakit ng pagkatiwalaan pagkatapos ito. Vera, what do you mean? Vera, tumayo ka dyan. Ayoko, Vera, please. Sabihin mo sa akin bakit. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Nung araw na yan, lasing ako. At hindi ko alam kung sinong nagdala sa akin sa kwarto. Walang nangyari sa amin ng babaeng niyan, Vera. Ikaw lang ang mahal ko. Pero niloko mo ako, Damian. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Mas lalong hinigpitan ang paghawak sa kamay ko. Hindi ako Diyos. Huwag kang lumuhod dyan. Tumayo ka. No. Ayokong tumayo dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Vera, ayoko ng ganito. Ayoko dito magtatapos ang relasyon natin. Ayoko, please. Patawarin mo ako. Maghiwalay na tayo, Damian.
Ano? Vera, bakit? Ayaw mo bang maniwala sa paliwanag ko? Nagsasabi ako ng totoo sa'yo dahil yun ang buong katotohanan. Kung mahal mo talaga ako, di mo ako ilalagay sa sitwasyon na masasaktan ako. Ito na ang huling pag-uusap naming dalawa. Nakita ko siyang nakatingin sa akin pero hindi ko magawang tumingin sa kanya. Hindi ko siya nilingon kahit masakit sa kanya ang pag-alis ko sa rancho. Pero mas masakit ang ginawa niya sa akin. Masakit na masakit. Niloko niya ako. Si Mama muna ang nag-asikaso kay Alden at dumiretso ako sa kwarto. Hindi ko kailangan ng taong sisira ng tiwala ko. Ang kailangan ko, yung taong kahit nakatalikod ako, pinapahalagahan ang tiwalang binibigay ko. Mas lalong bumuhos ang luha sa mata ko at ang sakit ng dibdib ko. Niloko niya ako at yun ang hindi ko matanggap. Vera, mag-usap nga tayo. Inayos ko ang sarili ko. Ano pag-usapan natin, Ma? Nagulat ako nag-alsa balutan ka at umuwi ka dito sa bahay. Kasama si Alden. Nag-away ba kayo ni Damian, anak? Niloko niya ako, Ma. Ano? Paano mo nalaman na niloko ka ng tao? Akala ko ba mahal ka ni Damian? Akala ko rin nga, Ma. Nakita ko sa Facebook na post. Nakatag kay Damian yung babae. Nakita ko magkasama sila sa isang kwarto at hinalikan ng babae si Damian sa labi. Nakausap mo ba si Damian tungkol dyan? Yung paalis na kami ni Alden sa rancho, nabutan niya kami. Nakausap ko siya at nagpaliwanag siya sa akin. Ang sabi niya, pinsan niya yung babaeng humalik sa kanya. Anak, alam mo, alam kong mabuting tao si Damian. Alam kong aksidente lang yun nangyari. May relasyon kayo ng tao. Alam kong mahal ka ni Damian. Ayusin yung dalawa yan. Yang hindi niyo pagkakaunawaan, alam kong masakit makita sa Facebook ang post na yon. Alam ko ring nasaktan ka ng sobra. Malalim na rin ang pinagsamahan niyo ng taong yun. Pero bigyan mo naman siya ng pagkakataong magpaliwanag ng maayos sa'yo. Hindi ko kaya kausapin si Damian at ayoko makita siya. Nadadala ka lang ng emosyon mo, Vera, kaya ganyan ka. Kawawa naman ang tao at iniwan mo siyang mag-isa sa rancho. Malaki na siya, Ma. At kaya niya na yung sarili niya. Tama na yung kakaiyak, Vera. Nagsisimula pa lang ang relasyon yung dalawa, ganyan ka na. Pagod ako, Ma. Kailangan ko muna magpahinga. Basta ayusin yung dalawang relasyon na meron kayo ngayon. Huwag haabot sa ganito ang lahat. Iniwan niya ako sa kwarto at umiyak na lang ako ng umiyak. Pumutok na ang pagsikat ng araw at ito ang simula ng panibagong araw sa akin without him. Inayos ko sarili ko. Hinanda ko na rin ang breakfast ni Alden. Akala ko kapag umalis ako sa radyo, kukunin niya sa akin si Alden, pero hindi niya ginawa yun. He respect my decision. Kailangan ko makabalik sa coffee shop at kausapin ang manager ko. Wala naman ako naiwan sa bahay. Inaayos ko ang bag ko at saktong paglabas ko, nakita ko si Damian. Nakasandal sa kotse niya at may hawak-hawak na bouquet of flowers. His miserable eyes. Umiwas ako. Vera, pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan, Damian. Bakit ang bilis mong sumuko sa relasyon natin? Ang tanong ko sa'yo, bakit ang bilis mo ako lokohin, ha? Akala ko pagpunta mo sa States, hindi mo gagawin yun dahil malaki ang tiwala na binigay ko sa'yo. I trusted you. Pero masakit ang ginawa mo at hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa sinasabi mo. Wala akong kasalanan sa'yo, Vera. Aksidente lang yun. Mga lalaki nga talaga, hindi makontento sa isa at hahanap din ng iba. Don't say that, Vera. Dahil sa simula pa lang, seryoso na ako sa'yo at alam mo yan. I was drunk. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ni Kali. Hindi ko alam na nasa kwarto siya. Tulog ako ng oras na yun. Hindi ko alam na kinukuhanan niya ako ng picture at pinopost niya sa Facebook. Wala nang ibang babae sa buhay ko kundi ikaw lang. Ikaw lang, Vera. Do you love me? Umurong naman ang dila ko. Answer me, Vera. Yung totoo, umaasa pa rin akong sasabihin mo. Sana ako pa rin. Ako na lang. Ako na lang ulit. Alam ko mali ako dahil hindi ako nag-ingat. Hanggang kailan ako aasa? Hayaan mong mahalin kita sa parang alam ko. Tama na, Damian. I can't stop loving you, Vera. Hindi mapapagod ang pa akong puntahan ka dito. Hindi mapapagod ang bibig kong sabihin na mahal kita. Hindi mapapagod ang mata kong makita ka. Hindi mapapagod ang puso kong mahalin ka. I love you.
Vera Sarah. Saan niya? Ang sikip ng dibdib ko. Sobrang tayo kung marinig ang katagang yun. Hanggang kailan ako iiwas? Hanggang kailan ako tatanggi na hindi ko siya mahal? Hanggang kailan ako ganito at patuloy ko siyang itinataboy papalayo sa buhay ko? Pero ito siya, mapilit na lumalapit sa akin. Niyakap ko kaagad si Divina ng mahigpit at kasabay ng paghagulhol ng aking ihak. Bes, teka lang ha, bakit ka umiiyak? Umupo ka muna, ano ba kasing nangyari ha? Hindi ko maintindihan at kung pwede lang ipaliwanag mo sa akin, bakit ka nagkakaganyan? Nag-break na kami. Teka muna, sino ba kasi yan? Don't tell me yung lalaking kasama mo nakaraan. Tama ba ako? Hanay, sabi ko na nga ba, bakit pala kayo nag-break? At anong pinag-awayan yung dalawa? May babaeng humalik sa kanya sa Amerika. Kaya pala nagkakaganyan ka. Nag-usap na ba kayong dalawa? Nagpaliwanag ba siya sa nangyari? Ang sabi niya sa akin, pinsan niya yun. Hindi siya kadugo ni Damian dahil adopted ang babaeng yun. Anak siya ni Tita Simon. O yun naman pala, nagpaliwanag naman sa'yo ang tawa. Bakit ayaw mong paniwalaan? Alam mo, Bes, walang relasyon na perfect. Lahat dumadaan sa matinding pagsubok. Alam mo, nagsisimula pa lang kayo sa relationship niyo, pero nag-break na kayo agad. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko eh. Mahal mo pa kaya umiiyak ka ng ganyan at kitang-kita sa mata mong may feelings ka sa kanya. Hindi na ako makakaiwas sa damdamin ko at alam ko sa sarili ko na minararamdaman pa ako para sa kanya. Dahil hindi basta-basta ang pagmamahal na binigay ko sa kanya. Kahit sinasabi ng bibig ko na ayaw ko na sa kanya, pero ang puso ko ang makakaalam ng totoo na nararamdaman ko para sa lalaking yun. Kahit anong iwas ko, nandyan pa rin ang kapalaran ko. Aray ko! Napaso ang daliri ko ng mainit na tubig. Bes, mukhang hindi ka okay. Magpahinga ka muna at ako na dito. Pasado mag-alas 8 na. Inayos ko ang mga mesa at upuan bago pinatay ang ilaw at sinara ko ang coffee shop. Sakto, nakita ko si Damian. Mukhang inaabangan niya ako. Gusto ko umiwas sa presensya niya pero paano? Kung patuloy na sinusuyo niya ako ng paulit-ulit para ibalik ko ang tiwala ko sa kanya at maging okay kaming dalawa. Vera, can we talk? I miss you. Bakit ganun sa tuwing sinusuyo niya ako, lumalabas ang luha sa mata ko? Mahal mo kaya umiiyak ka at kaya ka nasasaktan, Vera. Umalis ka na, Damian. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa akin, ha? Ano ba nakita mo sa akin at habol ka ng habol? Dahil mahal na mahal kita. I never cheated on you. Never. Alam mo ba nung umalis ako sa Pilipinas, halos na homesick ako. Ayoko umalis dito sa Pilipinas. Ayoko lumayo sa'yo. Ayoko. Alam mo bang nasa States ako, hindi ako nag-enjoy sa bakasyon ko doon. Kahit kasama ko si Dad, si Mom, mga kapatid ko at pinsan ko. May kulang talaga. At ikaw yun. Dahil wala ka sa tabi ko. Oo, mainitin ang ulo ko. Matigas ang ulo ko. Basag ulo ko minsan pero hindi ko magawa lolokohin ka. Alam mo ba, simula na makasama kita sa rancho, naging masaya na ako. Ngayon ko lang naramdaman to sa buong buhay ko. Pagkagising ko sa umaga, ikaw nakikita ko. Ikaw nakakausap ko. Gusto ko palagi ka na lang sa tabi ko. Gagawa tayo ng magandang memories na magkasama tayo. Nirespeto kita at ayaw kong galawin ka dahil mahal kita. Gusto kong iharap muna kita sa altar bago ko gawin yun sa'yo. I'm going to love you. I'm going to love you in your weakness moments. Your strongest one. I'm going to love you when you're happy. To love you the most when you're sad. Don't you understand? I'm here. And I'm not going anywhere. I want to love you each and every piece of you. I want you with imperfections. And I'm always going to want you. I'm always going to be here loving you with everything. He added, distance is nothing. You're right here in my heart. And I love you more than ever. Ang sikip ng dibdib ko at kanina pa ako umiiyak. Kainis ka talaga, Damian Reyes. Hinawakan niya ang kamay ko at niyakap niya ako. Huwag ka nang umiyak. Namugto na yung mata mo. Kainis ka talaga. Sige, ilabas mo lang ang sama ng loob mo sa akin. I love you will not describe my feelings for you. I love you and I don't want to lose you. Because my life has been better since the day I found you.
Nakakulong ako sa bisig niya. Naamoy ko ang pabango niya. I miss him. Bakit ka pa kasi dumating sa buhay ko? Para ako magnanakaw na biglang dumating sa buhay mo. Ginulo ko ang tahimik mong buhay at ninakaw ko ang puso mo. Ewan ko sa'yo. Galit ka ba sa akin? Medyo nawala na. Ewan ko ba kung bakit biglang nawala ang galit ko sa'yo. Kasi nga, mahal mo ko. Ewan ko ba kung ano nakita ko sa'yo. Handsome. No way! Mas gwapo pa sa'yo yung crush ko sa Hollywood. Mas gwapo ako doon. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Damian, totoo bang sinabi mo sa akin na pinsan mo talaga yon? Yeah, she's my cousin. Look at the picture. Siya si Tito Simon at ang babae na yan ang adopted daughter nila. Siyang babaeng humalik sa akin sa kwarto na hindi ko alam. Bakit ka kasi lasing? Kaya may ibang babaeng hinahalikan ka na hindi mo alam. Nilasing ako ng mga pinsan ko sa beach at hindi ko namalaya na lasing na ako. Alam mo bang nasaktan ako? Alam ko kaya nga sinusuyo kita at para bumalik ka na sa akin. Miss na miss na kita, Vera. Malungkot sa rancho kasi walang babaeng maingay at wala na kumukuha ng itlog ng itik at pato. Gusto mo bang bumalik sa rancho? Oo. Pakasalan mo ako, Damian. At handang-handa na ako. Handa na akong bayaran ang utang ko sa'yo. Napapikit ako dahil sa pagsiil niya ng halik sa labi ko. Napahawak ako sa panga niya. Handa ka na bang pakasalan ako? Gagawin ko talaga yon. Talaga? Ipapahanda ako ang simbahan. At gagawin kong magarbong kasal nating dalawa. Ha? Hindi ba pwedeng simpleng kasal lang, Damian? Of course not. Special ang araw na yon para sa babaeng mahal na mahal ko. At minsan lang mangyari yon. Kaya lulubos-lubusin ko na. Pero, huwag ka nang kokontra, pwede? Oo na. Medyo mahamog na. Suotin mo ang jacket ko. Malamig ang simoy ng hangin. Salamat, Damian. You're welcome. Ang sarap ng labi mo, mahal ko. Nakaka-addict. Parang pinagbabawal na gamot. Hinampas ko siya. Ang loko mo talaga. Ganyan talaga ako. I love you, mahal ko. Inakbayan niya ako. Hindi ko kaya tiisin ang isang Damian Reyes. Hindi pa masyado hating gabi at sinusulit namin ang gabing ito na magkasama kaming dalawa ni Damian. Nakasandig ako sa balikat niya habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Ang ingay ng alon na humahampas sa buhanginan. Tumingala kaming pareho sa langit. Damian, ang daming bituin. Sana makakita ako ng meteor shower para makapag-wish ako. Naniniwala ka na naman doon. Alam mo, hindi totoo ang mga ganyan. Kapag may dumaan na meteor shower, mag-wish ka kaagad? Hindi. Magdasal ka sa Diyos. Yun, legit na ibibigay niya sa'yo ang mga pangangailangan mo. Ako, matagal ko nang pinagpe-pray kay God na ibigay niya sa akin ang babaeng gusto ko. Yung gustong gusto ko talaga. I choose a working woman. That she can have to accept me. She can take care of my house. I choose a humble woman. I must accept that. Gusto ko rin ng emotional, insecure woman. Alam ko namang walang perpektong babae and doesn't have to be. Every woman has her own personality and values that determine. Wow, simple lang palang pinag-pray mo. Oo naman, kaya binigay niya sa akin ang hinihingi ko. Ewan ba kung bakit patay na patay ako sa kanya. Kinalabit ko siya sa tagiliran. Vera, ano ba? Nakikiliti ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Bitiwan mo nga ako. Mas lalo niyang hinikpitan ng paghawak sa kamay ko. Ayoko nang bitawan ka. Baka makawala ka pa sa akin. Mahirap na. Hindi naman ako mawawala eh. Nandito lang naman ako sa San Rafael. Basta, alam mo ba kung bakit madilim tuwing gabi? Kasi walang araw na hindi kita namimiss. Bolero. Ako na siguro ang bolerong gwapo. Ang lakas ng hangin ha. Totoo namang gwapo ako ah. Libre lang mangarap at inaangat mo naman ang sariling bangko mo, Damian. Masyado ka talagang kontra. O tapos tatawanan mo ako, nakakainis ka talaga. Bakit? Masama bang tumawa? Masama. Mahal, tingnan mo yung bituin sa bandang kaliwa. Nakita mo na? Saan ba? Hindi ko makita, mahal. Harap ka sa akin. Sabi niya, bigla niya akong hinalikan sa labi. Magkadikit ang katawan naming dalawa at napahawak ako sa mukha niya. Sa kalagitnaan ng halikan naming dalawa, ay siya ang kusang bumitaw sa labi ko. Damian, tama na, nadadala na ako sa matamis mong halik. Baka makalimot ako, mahal ko. Naintindihan naman kita. Ihatid na kita.
Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? May favor sana ako sa'yo. Tell me, ano yun? Pwede ba? Pwede sana ngayong gabi, pwede ako matulog sa kwarto mo. At katabi kita matulog. Na walang mangyayari sa ating dalawa. Kasama lang kita dahil namiss kita ng sobra. Lakas loob na sinabi ko sa kanya. Oh, really? Matutulog ka sa kwarto ko? Oo. Okay. Namiss mo lang ako. Halika na. Pumasok ako sa kwarto niya at namiss ko ang rancho. Ang lapad ng kama niya at umupo ako doon. Pinasadahan ko ng tingin ang isang furniture magazine at naaliw akong tingnan yon. Mahal, may extra toothbrush ako sa banyo. Saan niya at namilog ang mata ko dahil nakatopless siya. Pumikit ako at tumalikod sa kanya. Bakit ganun ang ayos niya at may abs pa? Ang ganda-ganda ng kurba ng katawan niya na parang model sa isang magazine. Tanging tuwalya lang ang nakatakip sa ibabang parte ng katawan nito. Ano ka ba, Damian? Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit? May masama ba sa ayos ko? Kasi bakit ganyan ang ayos mo nang lumabas ka sa banyo? Bakit hindi ka muna magsuot ng damit at short? Narinig ko na lang na tumawa siya. Naiilang ka ba kapag ganito ang itsura ko? I'm sorry, akala ko sanay ka. Pwede ba, magsuot ka muna ng damit at short? Sus, naiilang ka pa dahil hindi mo pa ako asawa. Pero makikita mo rin ang katawan ko kapag mag-asawa na tayong dalawa. Damian, pwede ba? Oo na, magbibihis muna ako. Narinig kong pumasok na siya sa loob. Ano pa kinakain na lalaking yun? Bakit ang ganda ng build ng katawan? Slim na slim at sakto lang. Parang wala akong nakitang fats doon kundi muscle at abs. O yan, nakabihis na ako. Sumampa siya sa kama. Tapos ka na pala, ako naman. Nagmamadali akong pumasok sa banyo at ang ganda-ganda naman ng banyo. Ang daming beauty product at mga sabon. Ang daming facial wash. At grabe naman ang lalaking yun. Maluho. Pinasadahan ko ng tingin ang mga toothbrush na nakalagay sa storage. At saan kaya ang pwede kong gamitin dito? Ito na lang green. Kinuha ko to at tinapon ko sa basurahan ng lagayan. Nag-half bath ako. Pagkatapos ay lumabas ako sa banyo, nakita ko siyang nakaupo sa kama at may katext sa phone niya. Inayos ko ang unan sa ulunan ko. Malambot at malawak na kama to. Nagulat ako dahil bigla siyang sumampas sa katawan ko. Nakatukod ang dalawang kamay niya sa kama. Napabuntong hininga ko. Damian, ano ba? Pwede bang umalis ka nga dyan? Kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Ikaw ha? Baka anong gagawin mo sa akin? Matutulog na ako. Ang bango-bango mo, mahal ko. Damian, please, tama na. I'm sorry, nadala lang ako. Matulog na tayo. Mahal, galit ka ba sa akin? Hindi. Alam mo ba, masaya ako ngayon. Dahil magkasama tayong dalawa sa kwarto ko. Namiss kita ng sobra dahil halos 2 weeks ako sa States. Sana palagi tayong ganito. Magkaya kapag kasama kita palagi. Masaya ako, Damian. Talaga? Oo, masaya ako. Ako, hinding-hindi magsasawa sa'yo. Kapag kinasal na tayo, alagaan kita at mamahalin ka ng sobra. That's my duty, mahal ko. Ilang gusto mo nga na kung sakaling kasal na tayo? Ikaw, ilang bang gusto mo? Gusto ko sana marami kasi masaya magkaroon ng maraming anak. Malaking pamilya at gustong-gusto ko yun, mahal ko. Let me ask you, kaya mo bang magkaroon ng maraming anak? Oo naman, para magkaroon ng kapatid si Alden. Talaga, pangako mo yan sa akin, ha? Promise, cross my heart. Thank you for loving me, Damian, without limits and boundaries. I miss every single part of you, my love. I want to be next to you always. Thank you for loving me that much. Thank you for being you, for sharing your love with me, for inspiring me to accept myself, for helping me to see the unique beauty and imperfection, for showing me that love is something not just to be said, but also to be shown. Hinalikan ko siya sa pisngi. Mas lalong kumunot ang noo ko dahil tulog mantika ang lalaking to. Parang walang kasama sa loob ng kwarto. Humiga ako sa tabi niya. Aray ko! Naramdaman kong bumagsak ang katawan ko sa sahig. Hinilot ko ang sentido ko. Tinusot ko ang mata ko at umaga na pala. Alam mo ba, ang kulit mo matulog kagabi. Paikot-ikot ka at ang paa mo napunta sa mukha ko.
Tapos ang lakas mong humilik. Kung sa bagay, sa fats mo yan sa katawan mo. Ano ba kinakain mo? Bakit tumataba ka? Nalaglag ako sa kama. Dahil nga malikod ka matulog, may aircon naman. Mataba na ba ako? Ano pa ba sa tingin mo? Damian, kahit mataba na ako, at kahit di na maganda ang katawan ko katulad ng mga model sa TV, mamahalin mo pa rin ba ako? Kahit mag-overweight ka, mamahalin pa din kita. Bumangon ka na dyan, ready na ang breakfast sa baba. Teka lang, anong oras na? 7 o'clock na. Teka lang, kailangan ko na umuwi, baka hinahanap na ako sa bahay. Huwag ka na umuwi, pinapapunta ko si Maxim sa bahay niyo para kunin ang gamit ni Alden at sayo. Dahil dito ko natitira ulit sa rancho kasama ako. Ganun ba? Pauwi na ang pamilya ko galing sa States. Bakit? Dahil magpapakasal na tayong dalawa. Saad niya. Agad-agad? Oo, pinapaayos ko na sa simbahan lahat ng kakailanganin sa kasal nating dalawa. Niyugyug ni Mama ang balikat ko at nakabaluktot ako sa kama dahil malamig ang umaga ko. Kinusot ko mata ko. Vera, gumising ka na dyan. Maglinis ka ng bahay at pupunta ako sa palengke para bumili ng mga lulutuin ko mamaya dahil dito sa bahay maghahaponan ng magulang ni Damian. Galing pang Amerika, kaya bumangon ka na dyan at mag-ayos. Napabalikwas ako. Bumangon ako agad sa kama. Nakamata ako kay Mama. Seriously, Mama? Pupunta dito sa bahay magulang ni Damian? Ay, nakakahiya. Oo, anak, nakausap ko ang mami ni Damian sa cellphone. Mabait ang mami. At mukhang excited makilala ang pakakasalan ng anak niya. Alam mo, Vera, mapalad ka sa magulang ni Damian dahil hindi sila katulad ng ibang magulang, natutol sa pagmamahala ng anak. Ang isa pa, nakagandahan dyan, hindi matapobre ang magulang ng boyfriend mo, anak. Kaya masaya ako makilala magulang ni Damian. Ganun ba, Mama? Oh, sister, long time no see. Saad ni Kuya Dennis sabay akbay sa balikat ko. Kuya, kailan ka pa umuwi galing ng Manila? Kaninang madaling araw, sis. Maga ako umalis sa Manila para hindi ako mabutan ng traffic sa daan. Ang balita ko, papasyal ang magulang ng boyfriend mo. Kaya mag-ayos ka mamaya. Oo, kuya, mag-ayos ako mamaya. Oh, siya, sige, alis na ako, Vera. Ikaw na bahala dito sa bahay. Dennis, samahan mo ako sa palengke. Okay, Mama. Bumaba ako sa sala at nagsimulang maglinis ng kabuuan ng bahay. Nagwalis muna ako sa taas, pababa sa hagdanan, bago sa sala at kusina. Pinalitan ko ang mga kortina at sofa cover. Nagmap ako para matanggal ang alikabok. Nakakapagod maglinis ang buong bahay at butil-butil ang pawis sa pumapatak sa mukha ko. Sis, tulungan mo ako ayusin tong mesa. Okay. Inayos ko to at bago inayos ang mga plato at kubyertos. Done. Malapit nang mag 6 o'clock ng hapon. Kaya nag-ayos na ako ng susuting ko para presentable namang makipagharap sa parents ni Damian. Si Kuya Dennis ang nag-asikaso sa mesa at nag-arrange ng mga pagkain. Nako, mahal ko. Mukhang marami yata ang niluto mo. Nako, mahal. Kailangan kong damihan ang lulutuin ko dahil nakakahiya sa bisita natin. Vera, anong ibig sabihin nitong mamamanhi ka na sa si Damian? Papa, parang gano'n na nga yun. Hayaan mo na, parehas na silang adult. Tingnan mo, masaya ang kapatid ko dahil nakita na niya ang lalaki para sa kanya. Kaya dapat maging masaya tayo dahil seryosong lalaki kay Vera. Saad ni Kuya Dennis. Tama ang sinasabi ng anak ko. Saad naman ni Mama kay Papa. Ngayon ko palang makikita ang parents ni Damian. Hindi kasi sumipot ang mga ito noong araw ng kasal ni Kuya Nico dahil busy sa mga negosyo nila sa ibang bansa. Parang nahiya ako bigla dahil mayaman ang parents ni Damian at hindi basta-basta ang mga itong tao. Businessman at woman ang parents ni Damian. Napabuga ko ng hangin. Ngayon nakaharap ko na sila ng harap-harapan. Nako sis, mukhang ito na yata may magarbong kotseng nakaparada sa harapan ng bahay natin. Saad ni Kuya. Nandiyan na sila kaya inayos ko na sarili ko. Nako Dennis, buksan mo ang gate at salubungin mo sila. Sige ma. Ang gwapo-gwapo ngayon ni Damian. Suit-suit niya ang paboritong outfit ko. He's wearing polo shirt and black pants. That's my favorite outfit. Ngumiti ang magulang ni Damian nang humarap si Kuya at marami itong dala. Pasok kayo. Thank you, kumare. Pasensya na kung nalate kami ng konti ha. Itong asawa ko dumaan sa bake shop para bumili ng cake. Okay lang yun, pasok na kayo. Nakita ko si Damian at nakatingin siya sa akin. His look handsome. Umupo kami sa mesa at nag-usap ang mga magulang namin.
Masaya naman ang hapunan na pinagsaluhan naming lahat. Bigla akong nilapitan ni Damian habang naghuhugas ng plato sa kusina. Nasa tabi ko lang siya habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan namin. Wala kaming kasambahay para gumawa nito. Kaya ako ang gagawa nito at wala naman ako maasahan. Naramdaman kong niyakap niya ako galing sa likuran. Damian, ano ba? May ginagawa pa ako. Puro ka baby time dyan eh. Hinalikan niya ang pisngi ko ng paulit-ulit. Kaya umiwas ako. Pero sadyang mapilit siya kaya wala akong kawala. Sis, tapo. Ay, sorry. Baka nakakaistorbo ako sa inyong dalawa. Saad ni Kuya. Damian, nakita tayo ni Kuya. At hindi ka na talaga nahiya. Bitiwan mo nga ako. Baka iniisip niya may ginagawa tayong dalawa dito. So, kung may ginagawa tayo dito, alam mo mahal ko, kulang na lang sa ating dalawa kasal para magawa ko ng dapat kong gawin sa'yo. Tulad na lang ng paggawa ng baby. Ay, puro ka talaga kalokohan. Mahal, matagal ka pa ba dyan? Bakit ba? Para masolo na kita, miss na kita, kahit kahapon lang tayo magkasama. Ewan ko sa'yo, parang na-lovesick ka kapag wala ako sa tabi mo. Hindi lang lovesick ha. Gusto ko magkasama tayo palagi. Gusto mo masyal tayo sa mga magagandang destinations sa ibang bansa? Gusto mo ba yon? Oo naman. Kinuha niya ang sabon at nilagyan niya ang mukha ko. Ang ganda talaga ng girlfriend ko. Kamukha mo na si Majin Buu, mahal ko. Majin Buu? Hindi mo kilala si Majin Buu? Yung kalaban ni Son Goku sa Dragon Balls. Yung mataba at may malaking M na nakatatak sa noo. Ipagkukumpara pa talaga ako sa cartoon character na yun. Ang taba-taba kasi ng mukha mo, mahal ko. Sarap tirisin. Tigilan mo ako, Damian. Taba mo. Lumalaki na yung bilbil mo sa mukha. Damian, ano ba? Pwede ba pitawan mo mukha ko? Ang sakit. Kit-kit mo kasi. Baliw. Baliw sa'yo. Damian? Bakit? Alam ko maraming babae nagkakagusto sa'yo kasi gwapo ka, matangkad. Maputi, mayaman, malakas ang dating sa mga babae. Alam mo, ang kasing gwapo mo, nababagi sa mga magandang model artista at mga businesswoman. Pero pinagtataka ko lang, bakit nagkagusto ko sa akin? Tingnan mo ako ng gusto. 2 years of vocational course lang natapos ko. Hindi kami mayaman. Hindi ako katangkaran, medyo chubby ang katawan. Maraming insecurities sa katawan at hindi maganda, pero bakit ako? Bakit minahal mo ang katulad ko? Minahal kita dahil yan ang sinasabi ng puso ko, Vera. O aminin ko, may inaangot ako. Kapag nagagalit ka, para kang bupalo, lumalaki ang butas ng ilong. Marami kang insecurities sa katawan. Ang lapad ang mukha mo. At hindi maganda yung pangangatawan mo, pero hindi ka rin marunong magdala ng damit eh. Old fashion. Ewan ko kung ano nakita ko sa'yo. Bakit mahal na mahal kita? Toxic love? True love? Basta wag mo nang isipin kung ano nagustuhan ko sa'yo. Basta mahal kita at yun ang mahalaga. Salamat, Damian. Welcome. Sige, tapusin ko muna to. Handa ka na ba sa kasal natin sa susunod na linggo? Next week na? Oo, marami akong bisitang pupunta. Siguro 500 bucks. Namilog ang mata ko. As in, 500 bucks? Oo, mga kaibigan ko sa Manila. Mga kaklase ko noong college. At mga kamag-anak sa Amerika. Lahat sila uuwi sa araw ng kasal ko. Mga empleyado ko sa negosyo pati. Wow, siguro royal wedding ang mangyayari. Ano, Damian? Bakit? Gusto mo ba royal wedding at ipaghahanda ko? Nako, gastos lang yun. Huwag ka na mahiya dahil nakaseta lang lahat. Ang wedding gown mong simbahan hanggang sa reception. Ganun ako magmahal, pinaghahandaan ko. Nako, ang luho mo talaga. Malaki ang gastos mo siguro, no? Secret, baka malula ka sa laki ng halagang nagastos ko. Baka pagalitan mo pa ako. That expensive wedding ceremony. Ano? Oo, dahil bigatin ng mga bisita ko. Hindi ako papayag na cheap wedding lang ang ihahanda ko. Bahala ka. Mahal, may kanta ko sa'yo. Ano yun? Oh, may humabol. Tingnan mo sa salamin. Oh, bumaboy. Baby, mukha kang baboy. Binato ko siya ng hawak-hawak kong sponge. Nakakainis ka talaga, nilalait mo na naman ako. Di kong talo. Natatawang saad niya. Ay, nakakainis talaga lalaking to. Sa side ni Damian. I was standing at the front of the church. Ang daming bulaklak sa bawat dinadaanan ko. Ang lamig-lamig ng kamay ko at halos hindi ako mapakalis sa kinatatayuan ko. Ang daming bisita at halos lahat nang galing sa Manila.
my college classmates, relative, and friends. Pinasadahan ko ang relo ko. Past 10 o'clock in the morning. Nakita ko si Dad nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. At ganun din si Mom. Ang gandang pagmasdan dahil lahat nandito sila para saksihan ang pag-isang dibdib namin ni Vera. Siguro kung buhay lang si Kuya Nico, masaya siyang makita na ikakasal ako sa babaeng mahal na mahal ko. Talagang ang pangarap ko natupad, amazing. Bumubuhos ang emosyon sa damdamin ko at na-excite akong makita ang bride ko at kung gaano to kaganda sa mga paningin ko. Siya lang ang babaeng maganda sa paningin ko at wala nang iba pa. Bakit ang tagal ng oras ngayon? Bakit wala pang bride ko? Hey dude, you look so intense, why? Terrence asked. Tinapik ni Brian ang balikat ko. Dude, relax lang. Mukhang kinakabahan ka. Kanina ka pa namin nakikita na parang hindi ka mapakali dyan. Oo nga dude. Congrats dude ah. Ikakasal ka na talaga at ilan na lang kaming binata sa tropa. Baka susunod na taon may anak ka na. Congrats dude. Ikakasal ka na at congrats sa bago mong business kasama ako. Wait, Drix. Mag-business partner kayo ni Damian? Naintrigang tanong ni Wilson. Yes dude. Damian decided to build a new business. At anong klaseng business dude? Distillery. Wow. Mukhang magandang business yan dude ah. Congrats. Welcome, dude. Relax lang, Damian. Ka masyado kabahan. Mamaya nandiyan ang bride mo. Tingnan mo ang mga bisita. Halos excited silang makita ang bride mo. Hayaan mo na, dude. Na-excite lang yung tao sa araw ng kasal niya. Sino bang hindi ma-excite ng ganyan kapag kaharap mo ng babaeng mahal mo sa harap ng altar? By the way, congrats, Damian ah. Maraming salamat sa inyo. Muli kong pinasadahan ang tingin ng pintuan ng simbahan. Pero parang wala pa yata ang bridal car. Jess, ano balita? Nakontak mo na ba sila? Yes, sir. On the way na ang bride. She's coming. Nakahinga ako na maluwag. Inayos ko na ang tuxedo ko. Hi, kuya. Congrats. Sad ni Cyril. Thank you, sis. Kuya, you look so handsome. Nilapitan ako ni Dad. Masayang-masaya ang mata niya habang nakatingin sa akin. Pinapaunahan na kita, son. Congratulations dahil kakasal ka na. You look so handsome. Alam mo, nung kabataan ko, ganyan ang tindig ko. At katikas. Wala sa lahi natin ang pangit. Alam mo nung nakilala ko ang mami mo, maraming babae nagkakagusto sa akin. Siyempre, hindi maiwasan dahil matunog ang pangalan ko. Dahil businessman ako. Kahit ganun nangyari, hindi ako nagpadala sa tukso. At tanging mami mo lang ang minahal ko hanggang ngayon. Damihan ng pag-aasawa, hindi basta-basta yan ha. Marami kayong pagdadaan ng trials. Problema ni Vera. Kailangan maging matatag lang kayo sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ikaw na lang ang mag-adjust para sa asawa mo kapag hindi kayo nagkakaunawaan. Ganyan talaga ang buhay mag-asawa. May saya, may pag-aaway, at may lambingan. Thank you, Dad, for your wonderful advice. You're welcome, son. Parang ang tagal naman yata ng bride mo. On the way na, Dad. Sir, nandiyan ang bride. Ganun ba? Mas lalo ako na-excite nang marinig ko nandiyan ang bride ko. Yes, finally. She's arrived. Binuksan na ang pintuan ng simbahan kasabay ng malakas na tunog ng kampana. Unang pumasok ang ring bearer. Ang mga flower girls and maid of honors. Nakapako ang mata ko sa pintuan ng simbahan. Ang bilis ng tibok ng puso ko nang makita ko siyang papasok sa simbahan. I choose my wife, as she did her wedding gown, for qualities that would wear well. Vera appeared. She was wearing a white wedding gown made of tin, flowing layers, wrapped over the curves of her breast. The translucence of her chest and upper arms gave her the look of emerging from the white silk. She's really beautiful. Halos hindi maalis ang paningin ko sa kanya habang nagmamartsya papasok sa loob ng simbahan. Napabuga ako ng hangin at gusto kong hawakan ang kamay ng bride. Ito na ang pinakahihintay ko sa buong buhay ko. Ang matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Ayoko umiyak sa araw ng kasal ko, kaya kinalma ko ang sarili ko. Halos lahat ng tao nakatingin sa kanya dahil ang ganda-ganda ng bride ko. Sobra. Ayoko na matapos ang event na to.
Gusto ko i-extend para makasama ko silang lahat. Hinawakan ko ang kamay niya nang makarating siya sa harapan ng altar. She's smiling. At sa mga ngiti niya, I see something more beautiful than the stars. You're so beautiful, Vera. Honestly, ang gwapo-gwapo mo ngayon, Damian. Salamat. At humarap na kami sa paring magkakasal sa aming dalawa. Pagkatapos magsermon, magpapalitan kami ng idol sa isa't isa. Lumipas ang ilang minuto pagkatapos ko titigan ang mukha niya. Kinuha ko ang wedding ring. Vera, thank you for accepting me as I am, with my virtues and defects. Alam mo, masaya ako noong unang nakita ka sa simbahan. Alam kong hindi magandang simula ng pagsasama natin sa rancho. Oo, mainitin ang ulo ko. Every day, you're mad at me. That's okay. Dahil ako naman na may kasalanan kaya nagagalit ka sa akin. Pero sa likod ng lahat ng yun, masayang masaya ako. Dahil dumating ka sa buhay ko. Minahal mo ako kung sino talaga ako. Maraming salamat ha, dahil hindi mo ako iniwan. Kahit may mga problemang dumating sa buhay nating dalawa. Kahit gusto mo na minsang sumuko sa ating dalawa. Sa relasyon natin pero nanatili kang matatag. Alam mo, ako na siguro ang pinakamasayang groom sa buong mundo dahil ito na ang araw na pinakahihintay ko. Ang ihatid kita sa altar sa harap na maraming tao. Gusto ko ipakita sa buong mundo kung gaano kita kamahal, Vera Saret. I have no fear in my life, in my relationship with you. You are my everything, and more than that I desire. I'm always thankful for your love. Thank you for being real, and for your true love for me. Your kind is indeed very rare. Sinuot ko ang wedding ring sa daliri niya. Nakita ko may isang papel na hawak-hawak niya. Pinasadahan niya ito ng tingin. Hi, Damian. Thank you dahil minahal mo ang isang katulad ko. Alam mo, inis na inis ako sa'yo nung unang dumating ako sa rancho eh. Ikaw na kasi ang nakilala kong lalaking masama ang ugali at arugante. Pero habang tumatagal, lalo ko nakilala ang ugali mo. Napakabait mo dahil lahat ng mga problema ko, tinutulungan mo ako. Kaya maraming salamat sa iyo. I love you, Damian Reyes, my husband. Sinuot niya ang wedding ring sa daliri ko. And now, you may now kiss the bride, priest said. Bigla ko siyang hinalikan sa labi kasabay ng malakas na palakpakan at hiyawan ng tao sa loob ng simbahan. Napapikit na lang ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ang halikan naming dalawa. Ang sarap halikan ng mga labi niya. Thank you, Lord. Dahil ngayon, asawa ko na talaga si Vera Saret. Grabe ka namang humalik sa akin. I smirk. Handa ka na ba? Nang ano? Gagawa tayo ng baby natin. Oo naman, basta galingan mo ha, para makabuo tayo agad. Oo naman. Hinalikan ko siya ulit sa labi. Ang sweet namin mag-asawa. Finally, she's my wife. And she's mine. Only mine. Halos lahat ng bisita ay masaya dahil mag-asawa na talaga kami ni Vera at may basbas ng Diyos. Thank you, Lord. Tumingin ako sa langit. Sa side ni Vera. Ang ganda-ganda pagmasdan ng Eiffel Tower. Sa wakas nakarating ako dito at kitang-kita ko ang tower na to. Kinurot ko ang sarili ko. Aray ko, hindi to panaginip. Nasa Paris kami ngayon ni Damian. Mahal, ang ganda-ganda talaga ng Eiffel Tower, no? Namanghang sabi ko sa kanya. Oh, I see. Or enjoy your vacation, love? Sobra. Alam mo ba, sa postcard ko lang nakikita ang Eiffel Tower. Ngayon, nandito na ako, kaya masyadong memorable sa akin ang bakasyon natin dito. And your vacation, love? Siguro maganda dito kapag gabi, kasi may iba't ibang kulay at maraming tao. Oo, maganda dito kapag gabi. Gusto mo ba mamasyal tayo dito mamayang gabi? Hindi ka ba pagod? Bakit naman ako mapapagod? Ano, gusto mo ba talaga? Ikaw ang bahala. Dinala mo ako sa Paris kaya ikaw masusunod at hindi ako. Okay. Namasyal kami sa iba't ibang pasyalan dito sa Paris. Ang dami mga turista.
Enjoy na enjoy ako sa pamamasyal. Oh, namilog ang mata ko dahil binigyan ako ni Damian ng vanilla ice cream. Mag-ice cream ka muna. Salamat ha. Ang takaw mo talaga, kaya ka tumataba eh. Ang sarap-sarap kayo ng ice cream, kaya nilantakan ko kaagad. Ikaw, bakit ayaw mo ng ice cream? I don't like sweet. Busog na ako kapag nakita kang kumakain. May dumi pang gilid ng bibig mo, akala mo kumain. Kailangan talaga alagaan kita dahil clumsy ka. Hindi ako clumsy ha. O yan ang panyo ko, punasan mo ang bibig mo. Para ka talagang bata kumain ng ice cream. Damian. Hindi ko akalain na abot tayo sa ganito. Na magugustuhan natin ang isa't isa. Halos hindi mo nga ako niligawan. Walang flowers and chocolates. Hindi na uso yun. Alam mo, ang ibang lalaki, nililigawan nila ang gusto nilang babae. Babait kapag umaakit ng ligaw. Pero kapag sila na ng babae, gusto nila. Doon malalaman ang totoong ugali nila. Pag niligawan ko, dapat handa akong pakasalan. Hindi yung paglalaroan at sasaktan ko lang, tas iiwan. Because married life is not a love story. It's a choice and commitment. Anong ibig mong sabihin? Marami ako nababalitaan na mag-asawa na ang lalaki nananakit sa asawa nila. Kaya mapalad pa rin ako dahil mabait ang asawa ko. Hindi ako binubugbog. Nagbubugbog kaya ako? Talaga? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala, masaya lang ako dahil ikaw ang asawa ko. Kaya mahalin mo ako dahil sa gwapo ko to, pinakasalan kita. Puro ka talaga biro dyan. Wala kang magagawa, pinakasalan mo ang gwapong to eh, kaya magtiis ka sa mga corning joke ko, Vera. Di ba yun ang sinabi mo sa akin nung nakarate ako sa hospital bed? Ang corny ng joke at walang sense sa'yo. Pero bakit ka tumatawa? Sinasakya ko na lang ang mga joke mo, corny. Ah, ganun ah. Aray ko, bitawan mo nga ako, Damian. Tingnan mo, pinagtitingin na tayo ng mga taga dito. Hayaan mo sila, nainggit lang ang mga yan. Dahil ang sweet nating dalawa, di ba? Baka yung langgam sa ilalim ng upuan niya, nahiya na siguro yan. Dahil ang sweet natin. Ang hapdi ng mukha ko. Kainis ka. Halos nabugbog ang pisngi ko sa'yo eh. Ang cute mo kasi. Mahal, ang cute ng love story natin. Pansin mo ba? Ha? Sabi ko, ang cute ng love story nating dalawa. Nagsimula tayo sa palagi nagtatalo at nag-aaway na parang aso't pusa. Mahal, ikaw ang pusa at ako naman ang aso. Oh, natawa ka dyan. Di ba tama ako? Alam mo, Damian, ang hirap mong pakisamahan noon. Nung unang araw na tumira ako sa rancho. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa'yo. What do you mean? Basta mahirap para sa akin. Alam mo, habang tumatagal na nakakasama kita doon ko nakilala ang totoong ugali mo. Hindi ka mapagkunwari. Oh, ba't ka ganyan? Mahal, alam mo ba, lalo ako na in love sa'yo. Oh, ito na ang gatas, inumin mo muna habang mainit pa. Thank you for loving me, Vera. Ang drama mo talaga. Pinakasalan na nga kita dahil mahal na mahal kita eh. I know, kasi mahal mo na rin ako. Damian, ano yung ginagawa mo? Tinititigan ko ang mga picture natin mag-asama. Talaga? Pwede pa tingin ako? Ayoko nga, baka i-delete mo pa. Tsaka na, kapag naayos ko na. Isip bata. Nagtatampo ka ba sa akin? Bakit naman ako magtatampo sa'yo? Sige, lalabas muna ako. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang saglit. Guess mo muna ako, dali. Bigla ko siyang hinalikan sa labi. Halos palakad-lakad ako sa loob ng kwarto ng hotel na to. At kanina pa namamasa at nilalamig ang kamay ko. Just relax and calm down, Vera. Napabuga ako ng hangin at nataranta ako nang marinig kong bumukas ang pintuan ng banyo. Kaya ko ba talaga? Love, are you okay? Hindi eh. Why are you so intense? Wala. Bakit naman ako matetense? Really? Are you sure? Oo. Really? Teka nga lang, Damian. Ngayon ba natin gagawin yun? Ang ano? Yung ano? Vera, hindi ko magets ang ibig mong sabihin. Yung mag-ano tayong dalawa. Ano ko ba naman, Damian? Tinatawanan mo pa ako. Halos nangihin at nanginginig nga ang katawan ko eh. Inis ka talaga. Ba't ka ba kinakabahan? Oo naman, kahit mag-asawa na tayo. Pero mahiya pa rin ako sa katawan eh. You're so funny, Vera. Damian naman kasi.
Bakit? Ano bang problema mo? Maliit na bagay para sa'yo, big deal na yun. Kasi kinakabahan ako eh. Halika nga dito. Ayoko, hindi pa ako handa. Isa. Huwag mo na paabutin ng 3. Ako mismo ang hihila sa'yo dito sa kama. Damian, please, tama na. Bakit? Natatakot ka? Oo eh. Kaya nga pinakasalan kita para gawin natin yun. Pero natakot ka kaagad. Baka kasi masakit eh. Oh, why are you laughing? Wala. Hindi ako makahinga. Ang drama mo. Aray! Come on, are you ready? As in, ngayon na talaga? Kaya nga kita dinala dito sa Paris para mag-honeymoon tayo. Wait, saglit lang Damian. Take your time. Wait, handa na ako. Oo, ito na. Talaga? Oo nga. Parang hindi ka naman sigurado sa sinasabi mo eh. Sigurado na ako. Love, alam mo bang matagal ko nang gustong gawin to sa'yo? Kaya gusto ko pakasalan ka kaagad. Hinalikan niya ang balikat ko, kaya napapikit ako. Kaya mo yan, Vera. Damian. Nilagay niya ang daliri sa bibig ko. Pinasadahan niya ako ng tingin. Ang ganda mo, love. Nakakaadi ka. Damian, ano ka ba? Ba't ganyan ka tumingin? Baka may gagawin kang hindi maganda, no? O bakit mo tinatakpan? Nahihiya kasi ako eh. Parang hindi mo ako asawa, love. Legal na tayong dalawa. Sa harapan ng Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasal tayong dalawa. Walang kasalanan ng may mangyari sa ating dalawa ngayong gabi. Alam ko naman yun. Oh, bakit nahihiya ka? Kasi first time ko to eh. Ikaw ang first kiss ko, Damian. Nung hinalikan mo ako nung lasing ka, aminado ako, hindi ako marunong. Sabi ko na nga ba hindi ka marunong eh, kasi halatang halata ako. Siguro pinagtawanan mo ako nun ah. Maybe. Damian, aray. Masakit ba? Oo eh. I'm sorry, nasaktan yata kita. Okay lang, mangyayari talaga to. So na lang yan. It's natural. Sana makabuo tayo agad. Oo naman, gagawin natin yan. Sana nga, na-excite na ako magkaroon ng anak sa'yo. Same to you. Salamat, Damian ah. Because I love you, my wife. I love you too, husband. Namasyal kami ni Damian sa tabi ng dalampasigan at may nakikita akong babae na nakatitig sa asawa ko. Kainis. Love, may babae ba na nakatingin sa'yo? Hayaan mo sila, love. Inggit lang yan sila sa ating dalawa. Ang sweet kasi natin eh. Hindi naman ganun. Parang may gusto sa'yo ang mga babaeng yan. Yan ka na naman, nagsiselos ka na naman. Wala sa lugar ha. Kahit 1,000,000 pang babae nakatingin sa akin, sa'yo pa rin ako. Kasi ang lagkit ang tingin sa'yo eh. Malamang may mata sila, love. Kaya nakatitig at nakatingin sila sa akin. Basta. Hoy, nagselos ang sawa ko. By the way, huwag mo nang isipin ang selos, pwede. Halika na. Gusto kita masolo ngayong gabi. Alam mo na yon. Masakit pang sa akin eh. Masakit pa ba? Sayang, gusto ko ulit-ulitin eh. Nakakainis ka talaga. Wala namang masama dun ah. Para nga makabuo tayo. Mamasyal muna tayo. Gusto mo ba maligo ng dagat? Sure, why not? Okay, let's go. Mahal, doon tayo banda sa may malalim. Takot ako sa malalim. Don't be scared, mahal. Nandito naman ako eh. Pumunta kami sa malalim banda at magkasabay na naligo sa dagat. Ang lamig-lamig ng tubig dahil medyo palubog ang araw. Damian, ano ba ginagawa mo? Baka may makakita sa ating dalawa. Ang harot-harot mo talaga. Bakit? Masama bang halikan ko ang asawa ko? Hindi ka ba nagsasawa sa labi ko? That's my favorite part of your body, love. Ikaw talaga, puro ka biro, Damian eh. Oo naman. Halika na, dun tayo banda. Sumakay ka sa likuran ko. Sigurado ka? Yes, of course. Sigurado ka, sasampa ako sa likuran mo. Go. Damian, ano ba? Nakikilitihan pa ako. Ako'y kasi ng paa mo, mahal. Ano ba size ng paa mo? 6 inches. Medyo maliit. Wala tayong magagawa. Maliit lang ang size ng paa ko. I know. Mahal, anong gusto mong dinner mamaya? Kahit ano. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Masarap akong dinner mamaya. Ay naku, loko mo talaga. Bakit?
Hindi ka ba nasasarapan? Ano ba klaseng tanong yan, Damian? Just for fun. Mahal, i-rate mo ako. Kung gaano kasarap. Ha? Bilis na, i-rate mo nga. Puro ka talaga kalokohan. Please? Para sa akin, 89%. Are you serious? 89% lang ako? Bakit? Ano bang ina-expect mo? Akala ko 100% ang rate ko galing sa'yo. Para ka talagang bata. Wala namang masama kung i-rate mo, diba? Basta ako, 101% ang rate ko sa'yo. Damian. Why? Ay, nakakaloko ko talaga. Bakit? Mag-asawa naman tayo ah. Oo. Ba't naiilang ka sa sinasabi ko? Ewan ko. Hindi ka sanay. Parang ganun na nga siguro. Ang cute mo talaga, mahal ko. I'm a lucky man dahil napangasawa kong babaeng mabait at medyo mataray. Pero mapagmahal naman sa akin. Thank you for loving me, Damian Reyes. Bigla niya akong kiniliti kaya napatalon ako sa dagat. Mahal, are you okay? Ang hilig mo talagang kiliti ng tagiliran ko. Chubby mo kasi. Chubby ka dyan. O tingnan mo yung pisngi mo, matambok na. Ang dami mo kasing pinapakain sa akin eh. Sabihin mo, matako ka talaga. Oo na. Salamat ah. Dumating ka sa buhay ko. Namilog ang mga mata ko habang napako ang mata ko sa pregnancy test. Positive. Buntis ako. Yes! I'm pregnant now. Gusto kong umiyak sa sobrang saya. Pero pinigilan ko lang dahil ayaw ko maging emosyonal ngayong araw. Nakita ko ang asawa kong nakahiga sa kama. Ang sarap ng tulog niya. Parang mantika. Nilapitan ko siya. Cute mo talaga, Damian Reyes. Mahal. Gumising ka na nga dyan. May good news ako sa'yo. Niyugyug ko ang balikat niya. Damian, gumising ka na nga dyan. Vera naman, ang ingay ng bibig mo. Puyat ako. May maganda ako ibabalita sa'yo. Hindi ba pwedeng mamaya na lang yun, love? Antok pa talaga ako eh. Gusto ko ngayon, love eh. Ang aga-aga, istorbo ka, Vera. Bigla niya akong niyakap at napahiga ako sa kama. At yakap-yakap niya ako. Nakakulong ako sa bisig nito. Perfect eyebrow. Perfect eyes, nose, and kissable lips. Perfect jawline. Jackpot. Para ako nanalo sa loto. Isang Damian Reyes ang asawa ko. Masungit, hot, moody, syempre gwapo. All in one. Package na package ang kagapuhan ng isang Damian Reyes. Are you done checking on me, ha? Baka gwapong-gwapo ka na naman sa mukha ko. Loko, may sasabihin ako sa'yo. Talaga? Tell me, what is it? Buntis ako, Damian. Ha? Yan lang yung sasabihin mo sa akin, ha? Ano palang ina-expect mo sabihin ko? Ay, nakakainis ka talaga. Joke lang. So, buntis ka na ngayon. Masayang-masaya ako, asawa ko. Kaya nakabuo agad tayo. Kasi magaling ako sa kama eh. Anong magaling pinagsasabi mo? Parang nakalimutan mo na, Vera. Diba? Sinabi mo sa akin? Damian? Bakit apektado ka masyado, Vera? Tayo lang naman dalawa nakakarinig ah. Naiiyak ka pa sa akin eh. Nakakainis ka na talaga. Nainis ka sa akin. Diba, nabibitin ka pa kapag may ginagawa tayo? Pwede ba tumigil ka na nga? Sarap mo kasi talagang asarin, mahal. Nakakagigil ka. Ang naughty mo kasi. Para namang di mo ako asawa, ang arte mo. Para kang talaga dyan eh. Dala ka na nga talaga sa akin eh. Binato ko siya ng unan. Kakainis ka. Sarap mo tirisin, Damian. Nagagwapuhan ka lang sa lindog ko, Vera, di ba? Sabay kindat nito. Hinampas ko ang kamay niya. Bahala ka sa buhay mo. Baka umiyak ka kapag nawala ang isang katulad ko. Halika na, mag-almusal na tayong dalawa. Yes, you're my boss today. Ninakawan niya ako ng halik sa labi. Pagkalipas ng maraming taon, masaya kong pinagmamasdan ang tatlo kong binatilyong anak. Si Jaden, si Denden, at si Ash. Si Jaden ang panganay ko, medyo moody ang ugali at may pinagmamanahan ng ugali. Palaging galit sa mundo. Ayaw niya ng marumi ang mga gamit niya at ayaw niyang maingay, lalo na kapag naglalaro siya. Para sa kanya mahalaga ang oras at ayaw niyang masayang yon lalo na sa pag-aaral. Ang gusto niyang laro, basketball at volleyball. Idol na idol niya si Stephen Curry, lalo na sa 3-point shots. Kapag nabalitaan niyang may laro ang idol niya, tutok na tutok ang mga mata niya.
Si Denden, pangalawa. His tall and flawless skin tone. Bata pa lang siya, nakikitaan na ito na maging model sa isang men's magazine. Maraming babaeng humahabol sa kanya, pero ginughost lang niya mga ito dahil mas priority niya ang mga goals niya sa buhay. He loved traveling destinations Guam, Thailand, and South Korea. His like action movies. Movie lovers kaya palaging nakatutok ang mata sa Netflix. Gusto rin niya yung mga love story. Si Ash naman ang pangatlo. Simple lang manamit at ayaw niya ng expensive na gamit. Mas masaya na siya sa mumurahing gamit. Mas kontento siya. Pinagpapawisan niya, madalas siyang wala sa bahay dahil mas gusto niyang makatulong sa mahirap, lalo na sa mga street children at mga senior citizen. Ayaw kong kontrahin ang mga kagustuhan niya sa buhay dahil nagsisikap siya para makatulong sa kapwa. Si Ash ang taong mahilig sa tahimik na buhay. Masayang masaya ito kapag nakatulong sa kapwa. Hi, Mama! Binati ako ni Ash habang hinahanda ko ang lulutuin ko para sa tanghalian namin. Oh, Ash, gising ka na pala. Puyat ako kagabi, Mama. Medyo masakit ang katawan ko. Ano bang ginagawa mo kagabi at bakit pagod ka? Siguro pumunta ka na naman sa bundok ng Estrella, no? Ikaw talagang bata ka. Si Mama talaga. Alam na alam ang ginagawa ko. Siyempre, Mama mo ko. Mama! Si Kuya Denden inaasar niya ako. Nag-aalborotong saad sa akin ni Kat, ang bunso kong anak na babae. Bakit ka naman inaasar ng kuya mo? Kuya, sabi niya malaki ang mata ko. Kuya Ash, akala ko ba ikaw na lang ang matino kong kuya, pero tatawanan mo na naman ako. Nakakatawa ka kasi sis. Malaki ang eyebags ang mata mo. Ano ba pinagpuyatan mo? Korean drama, kuya. Kaya pala halos nababaliw ka na sa mga Koreanong yun. Ewan ko sa'yo. Ba't baliw na baliw kayo sa mga Koreanong yan? Kuya Ash, handsome and cute kaya sila. Kaya pala, mas mabuti pa sa Korea ka na lang tumira para makita mo palagi ang lodi mo dun. Basta, bigyan mo ako ng pera, kuya. Titira talaga ako sa Korea. Kapag tapos ka na sa pag-aaral mo. Oh Ash, mabuti gising ka na. May papagawa pala ako sa'yo. Saad ni Denden habang umiinom ng malamig na tubig. Sis, para ka kuwago ah. Mama, si Kuya Denden inaasar na naman ako. Den, tigilan mo na kapatid mo. Mama, totoo naman sinasabi ko. Tingnan mo, laki ng eyebags. Mamaya, haharap na naman yan sa TV. Mama, si Kuya, tinatawanan ako. Kawawa ka dyan, sis. Kung ako sa'yo, tumago ka na sa kwarto mo dahil asarin ka niyan. Sis, kaya pa? Kainis ka talaga, kuya. Anak ka kay daddy, palagi inaasar si mama. At least gwapo. San banda? Mama, saan pala si papa? Nasa farm siguro ang papa mo, anak. Ash, nangingilo ang ngipin ko sa mangga. Mamaya usap tayo ha, may papagawa ko sa'yo. Mama, huwag mong kalimutan ang paborito ko ha, kari-karing buntot ng baka. I love you, Mama. Pumasok ka na para wala na maingay dito. Sige. Nakita kong bumaba ng hagdanan si Jaden. Hi, Mama. Hinalikan niya ako sa pisngi. Anong lunch natin, Ma? Kinusot niya ang kanyang mata. Kari-kari at sinigang na hipon. Wow, ang sarap, Mama. Ash, ano ba yung kinakain mo? Ang baho ng bagoong. Hilaw na mangga, kuya. Gusto mo? No thanks. Alam niyo, sa ating magkakapatid, ako lang hindi maselan pagdating sa pagkain. Si Denden maselan, lalo na sa ulam. Sikat naman mahilig sa fast food. Si Erica, ayaw kumain ng gulay, puro processed food ang kinakain. Magkaiba tayo ng gusto, Ash. Mama, kumusta na pala si Erica? Hindi pa ba tapos ang rehearsals niya sa beauty contest? Hindi pa siguro. Hindi pa nakakauwi sa bahay eh. Ay, ang baho mo, Ashton. Mama, ano ba yung ugali ng panganay mong anak? Suplado. Ay nako anak, pagpasensya mo na yung kuya mo. Baka pagod sa trabaho. Alam mo namang mahirap ang trabaho niya. Surgical doctor. Parang palagi galit sa mundo eh. Ikaw na lang mag-adjust, Ash. Si kuya din naman, mahilig ka sa rin ng dalawang babae kapag nandito. Kanino pa ba magmamana? Kay Papa. Oo nga pala, mahilig palang mang-asar si Papa nun, di ba, Mama? Sinabi mo pa, palagi sumasakit ang ulo ko sa Papa niyo.
Pero mabait si Dada, lahat ginagawa niya para makapagtapos kami sa pag-aaral. Si Kuya Jaden, doktor. Si Kuya Denden naman, architect. Ako, attorney. Si Erica, nurse. At sikat na lang ang nag-aaral sa college. Oo naman anak, mabait talaga ang papa mo. Alam mo ba nung kami niyan, hindi niya ako pinagsamantalahan. Ang gusto niya, ihatid muna ako sa altar bago namin gawin yun. Alam mo, nahirapan akong nung pinagbubuntis ko si Kuya Jaden mo. Tapos si Dan at ikaw. Akala ko nga hindi lang magkakaroon ng babaeng anak eh. Ang bait ni Papa, kaya idol na idol ko yun eh. Kumusta na pala ang hinahawakan mong kaso ngayon, Ash? Ayun, finding case pa rin, Mama. Mag-iingat ka palagi sa ginagawa mo, ha? Oo naman, Mama, para sa'yo. Sa inyo ni Papa. Mama, si Kuya Denden, binasaan niya ako gamit ang water gun. Kakainis talaga lalaking yun. Den! Ano namang ginawa mo sa kapatid mo? I'm just playing with her. Pero basang-basa na ako, kuya. Ang laki-laki mo na, Den. Pero isip bata ka pa. May buhok na nga dyan sa ibaba mo eh. Tumawa si Ashton. Mama naman, inasar ko lang ang kapatid ko. Ewan ko sa inyo. Matutuyuan talaga ako ng dugo kay Denden. Sa mahabang panahon na pagsasama namin ni Damian, nakabuo kami ng 5 anak, 3 lalaki, 2 babae. May mga sarili ng trabaho at magandang buhay. Masaya ako makita ang anak ko at mga gwapo at magaganda. Sa susunod, sila na ang makikita kong ikakasal sa simbahan. Pinalaki ko sila ng maayos at may magandang asal. Huwag maging masama sa kapwa. Mahal na mahal ko ang pamilya ko na binuo namin ni Damian. Nakaupo ako sa isang pulang upuan. Today is my 60th birthday. Halos ang daming tao sa venue na kung saan gaganapin ang birthday ko. Happy birthday, Mama Vera. Thank you for loving me as your older son. Thank you, Mama. Hindi mo ako pinabayaan nung bata pa ako hanggang sa lumaki ako. Hanggang sa nakamit ko ang pagiging doktor ko. Salamat dahil kayo ang the best mama sa buong mundo. Happy birthday, Mama. Love you. Taad ni Jaden. Mama, happy birthday to you. Palagi niyo pinapagalitan noon dahil marami akong maling nagawa. Pero nakatapos ako ng pag-aaral ko dahil sa inyo. Thank you, Mama. Sabi naman ni Denden. Happy birthday, Mama. Saad ni Ashton. At ganun din si Erica at Kat. Happy birthday, mahal ko. Hinalikan ni Damian ang mukha ko. Kahit may kulubot na ang balat niya, ay gwapo pa rin ito sa paningin ko. Thank you, my husband. You're so handsome. I will always love you. Kasabay ng malakas na hiyawan sa loob ng venue, kilig na kilig ang mga anak ko sa aming dalawa ng ama nila. Papa, kiss mo si Mama. Mamaya na, anak. Ikaw talaga, ang tanda-tanda mo na, maharot ka pa. Wala sa edad yan, love. Mas lalo nga akong lumala ngayon, love eh. Che! Hinalikan niya ako ulit sa labi at panay ang kuha ng litrato ng mga anak ko sa aming dalawa. Ang sweet ni Mama at Papa. Nako, inggit ka lang at sagutin mo na kasi ang maliligaw mong doktor. Kuya! Kung ako sa'yo, sis, sagutin mo na para hindi na malamig ang Pasko mo. Hindi ka ba naiinggit kay Mama at Papa palaging sweet kaya nabuo tayong 5? Natawa ako sa sinabi niya sa kanyang kapatid. Kuya, please shut up your mouth. Is that my cuddle type? Sino gusto mo? Basta. Tinarayan niya ako. Natutuwa ako sa mga anak ko at magkakasundo silang lahat. Alam ko na. Ang gusto mo yung pulis sa kapitbahay natin, ano? Stop, Kuya Den. Aminin. Wala akong gusto dun, Kuya. Malalaman ko rin yan, sis. Kinindatan niya ang kapatid bago humarap sa mga bisita. Ang kwento ni Damian Reyes ay isang malalim na pagninilay sa kahalagahan ng pag-ibig at pagtanggap sa ating sarili at sa iba. Minsan sa kabila ng mga sugat at sakit na dala ng nakaraan, may mga pagkakataon na ang tunay na pagmamahal ang magbubukas ng mga pinto ng bagong pag-asa. Ang pag-ibig na walang kondisyon, tulad ng naranasan ni Damian, hindi lamang nagpapalambot ng puso, kundi nagbibigay din ng lakas upang magpatuloy at magtiwala muli. Sa bawat hakbang ni Damian patungo sa pagtanggap at paghilom, ipinapakita ng kwento na ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ay ang pagbabalik loob at pagbukas ng ating mga puso. Isang aral na nagsasabing, bawat sugat
may pagkakataong maghilom. Basta't ang pagmamahal ay nariyan upang magbigay gabay. Ang kanyang kwento, matututunan natin na ang bawat pagsubok at sakit na nararanasan ay hindi permanente. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpapatawad, sa pagbabalik loob sa mga pagkakataon ng pag-ibig, sa pagtanggap na hindi natin kailangan maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay isang dakilang puwersa na may kakayahang magbago ng buhay at magbigay ng bagong kahulugan sa ating pag-aral. Hindi ito laging madali. Madalas may kasamang sakit at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay nagdadala ng lakas at pag-asa. Ito ang nagtutulak sa atin upang magpatuloy, upang magpatawad, at upang magbukas ng ating mga puso sa posibilidad ng isang mas magandang bukas. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istorya nito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod naming inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.